Sa di kalayuan ay lumabas ang isang nilalang na may kakaibang itsura. Malaki ang bilugan ng mga mata nun, kulay berde ang buong katawan na tila may mga ugat na nakausli sa bawat parte. Kita din ang matutulis nitong mga ngipin at matatalas na mga kuko. Nanlilisik sa galit ang mga mata nito habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Kung inaakala ninyo na katapusan na ng buhay namin mga balbala, dahil sa pagkamatay ng aking mga alagad, ay nagkakamali kayo. Dahil ako ang magpapatuloy ng laban at ako ang tatapos sa inyo. Galit na wika nito nang makalapit sa kanila. Kayong mga balbal ang gumagawa ng perwisyo at nagbibigay ng takot sa lugar na to. Dapat lang natapusin na ang inyong kasamaan. Galit na turan ni Aya nang harapin ang balbala. Tumawa lamang iyon at isa-isa silang tinitigan bago muling nagsalita. Kayo ang pinakamasarap na putahe sa gabing ito. Kaya ihanda nyo na ang inyong mga sarili sa inyong kamatayan. Tugon ng balbala. Ewan ko na lang kung makatawa ka pa kapag ginawa namin giniling yung katawan mo. Pangit na aswang. Bulalas naman ni Usnaga. Ngunit kaagad na umatake ang aswang at takmang kakalmutin nito si Aya. Kasing bilis naman ng hangin na nakailag ang dalaga at kasabay nun ay ang pagkilos ni Labrador at Malig para atakihin din ang naturang nilalang. Isang napakalakas na suntok ang pinakawalan ni Malig na nagpatilapon sa balbala. Habang si Usnag naman ay mabilis na nakasunod kay Aya upang harangan ito at protektahan. Nagpambuno si Labrador, Malig at ang aswang. Nang walang ano-ano ay may isang babaeng balbal muli na dumating at mabilis itong nakisali sa pag-atake kay Aya. Sunod-sunod ang pagwasiwas nito ng matalas na kuko. At pilit na inaabot si Aya, ngunit ni isa man lang sa pagsugod nito ay hindi tinatamaan ang dalaga. Kasunod nun ay ang pagsugod din ni Usnag at ang paglabas niya ng mahaba at dambuhalang tinik at isinibat iyon sa aswang. Ilang ulit pa niyang inasinta ang aswang hanggang sa matamaan ito sa leeg. Kaagad namang natumba ang balbal, ngunit mabilis din itong nakabangon. Nang makabangon ay tumalon ito ng ubod lakas hanggang sa makaabot ito sa mataas na parte. Ayos ka lang ba, binibining Aya? Kaagad na tanong niya sa babae. Ayos lang ako, Bador. Tapusin na natin ang buhay ng aswang na to. Tugon naman ni Aya. Maya-maya pa ay pabulusok na bumagsak sa lupa ang aswang at si Aya ang pakay nito. Ngunit nang makita iyon ni Badora ay kaagad niya itong sinugod para harangan si Aya. Sa kasamaang palad ay si Bador ang nagtamo ng hagupit ng matatalas na kuko at mga kalmot nun. Kaagad itong bumaon sa kanyang dibdib na naging dahilan ng pagkabutas nun at kaagad na bumagsak sa lupa ang lalaki. Nang makita iyon ni Aya ay galit na galit ito. Mabilis na nagbago ang kanyang anyo. Biglang pumuti ang kanyang mga mata at agad na humaba ang kanyang buhok. Ganon din naman si Usnag na biglang nagbago ang itsura bilang isang dalakit nun. Nagkaroon ito ng ginintuang kasuotan at ang mga mata niya ay biglang tila nagbabaga sa galit at ang kanyang buhok ay nagkulay abo. Samantala, tuloy-tuloy pa rin si Malig na mas lalong nagalit sa balbala nang matanaw niya na pabagsak si Bador sa lupa at tila wala na itong buhay. Patuloy niyang hinahampas ng animoy sinturon na itim at sa bawat paghampas niya sa naturang aswang ay bumabaon yun sa katawan nito at nagiiwan ng mga ukit at malalim na sugat. At nang ganap nang nakapagbago ng anyo sina Aya at Usnaga, ay kaagad na gumalaw ang bawat hibla ng buhok nito at inabot nun ang balbala na babaeng aswang.
Tinalian niya ang katawan nun ng kanyang mahaba at matitibay na buhok at itinaas iyon sa puno bago pinaghampas na ibinagsak sa lupa. Habang si Usnag naman ay tila simbilis ng kidlat na sinugod iyon at gamit ang kanyang mahiwagang espada, kaagad niyang tinusok ng espada ang balbal at tinamaan yon sa leeg at sikmura. Umatungal ng malakas ang aswang habang pinipilit na makabangon. Ngunit muling gumalaw ang buhok ni Aya at ipinulupot yun sa leeg ng aswang. Maya-maya pa ay biglang humiwalay ang ulo ng nilalang sa kanyang katawan. Nang makita ng lalaking balbal na gumulong na ang ulo ng kanyang kasama, ay tumulo ang laway nito sa labis na galit at natigilan sa pag-atake kay Malig. Ngunit hindi nag-aksaya ng sandali si Malig at kaagad na hinampas muli sa katawan ng balbala ang hawak niyang sinturon na itim na may laso na. At kahit nanghihina na ang aswang, ay patuloy pa rin ito sa pag-atake at pagpipilit na lumaban. Pinatay niyo ang asawa ko. Ngayon ay kakainin ko naman ang patay na kaibigan ninyo. Sambit nito. Nahirap ang boses. Hindi mo magagawa yon dahil ngayon pa lang ay tatapusin ko na rin ang buhay mo. Pasigaw na saad naman ni Aya. Kaagad niyang itinaas ang kamay at muling gumalaw ang kanyang mga buhok na agad na pumaikot sa buong katawan ng aswang. Itinaas niya yon at mas lalong hinigpitan ang pagkakapulupot doon. Ilang sandali pa ay nadurog at nagkalasog-lasog ang katawan ng aswang dahil sa labis na higpit ng pagkakapulupot doon ng buhok ng babaylan. Tila lantang gulay na bumagsak ang katawan nito sa lupa. Ngunit nang hindi pa rin nasiyahan si Usnag ay nilapitan niya ito at pinaghiwa-hiwalay ang bawat parte ng katawan noon. Galit na napapasigaw siya at bumaling kay Badora. Kahit papaano ay naging malapit sa kanila ang lalaki at malaki ang naitulong nito upang mahanap nila si Apo Bitoga. Samantala, kaagad naman nilang kinuha ang katawan ni Badora. Nais nilang bigyan ito ng tahimik at payapang libing sa kuweba ni Apo Bitoga. Nagwakas man ang buhay ni Badora ay napuksa naman natin ang mga balbal. Maraming salamat sa mga tulong mo, Ginoong Badora. Wika ni Aya nang magkakaharap na sila at makabalik sa kuweba ni Apo Bitoga. Baka sa kanilang mga mukha ang labis na lungkot at bighati dulot ng pagluluksa. Isa kang matapang at katangi-tangi mandirigma, Badora. Hinahangaan kita. Wika naman ni Usnaga. Hindi ka namin makakalimutan, Badora. Saad naman ni Malig. Hindi man nakabalik ng buhay ang iyong katawan. Ngunit sa mga puso namin, mananatili kang buhay na alaala, Badora. Ang wika naman ni Apo Bitoga. Isa-isa silang nag-alay ng mga bulaklak at yumukod sa lalaki bilang kanilang huling pamamaalam dito. Maraming salamat sa tulong ninyo upang may balik ang katahimikan sa aming lugar. Higit sa lahat ay lalong-lalo na sa iyo, Binibining Aya. Muli ay sambit ni Apo Bitoga. Wala pong anuman yon, Apo Bitoga. Tungkulin po namin ang panatilihin ang kaayusan at kapayapaan ng bawat lugar laban sa mga masasamang elemento. Nakangiting tugon ni Aya. Maraming salamat sa magigiting at makikisig nating mga mandirigma, Usnag at Malig. Baling niya sa dalawa. Karangalan po namin na kayo ay mapaglingkuran, Apo Bitog. Tugon ni Usnag. Ilang sandali pa ang lumipas ay kumilos na ang mga batibat na tagasunod ni Apo Bitog at maingat nilang inilibing sa isang bahagi ng kuweba itong si Badora. Nagbitaw naman ng malalim na buntong hininga si Apo Bitog nang tuluyan nang mawala sa paningin nila ang lalaki.
at lubusan na itong tinabunan. Bukas, pagbukang liwayway, ay ipapahatid ko kayo sa mga batibat hanggang sa bungangan ng kuweba. Sa ngayon, kailangan nyo munang magpahinga. Magpapahanda ako ng inyong makakain at matutulugan para sa gabing ito. Wika sa kanila ni Apo Bitog. Napatango naman silang lahat, tanda ng pagsang-ayon, at nagkanya-kanya na muna sila ng pwesto upang makapagpahinga. Kinabukasan, pagkagat pa lang ng bukang liwaywaya, ay nasa bunganga na sila ng kuweba at hinahatid sila ng mga batibat na tagasunod ni Apo Bitog. Nagpapasalamat sila sa mga yon at bagamat ay hindi nakakapagsalita ang mga ito, batid nila na masaya ang batibat sa kanilang pagbisita at sa pagtatanggol nila sa kanilang lugar. Nang makabalik na sila sa lugar nila Aya, ay masaya siyang sinalubong ng kanyang inaya at maging ito ay nalungkot din nang malaman ang pagkasawi ni Bador. Kinagabihan, habang nagpapahangin si Aya sa bakuran ng kanilang bahay, ay kinausap siya ni Usnag. Magandang gabi, Binibini. Batid kong malungkot ka pa rin dahil sa pagkawala ni Bador. Ngunit alam ko rin na masaya na siya at nasa maganda na siyang kalagayan sa mga oras na to. Bungad nito sa kanya. Oo nga, Usnag. Hindi madaling kalimutan ang kagaya ni Bador. Ngunit masaya pa rin ako na nariyan kayo ni Malig, na palagi kong kasama. Tugon naman ng Binibini. Ako man nalulungkot din sa kanyang pagkawala. Naging kasakasama din natin siya sa iba't ibang laban. Wika ni Usnag. Sana isa sa mga araw na ito ay makapunta si Itay dito. Sabik na akong ibalita sa kanya ang pagkikita namin ni Apo Bitog at ang pagkagapi namin sa mga balbal na nagpapahirap sa kanilang lugar. Saad ni Aya. Sigurado ako magiging masaya siya kapag nalaman niya na sa katuparan mo ang misyon mo. Sambit ni Usnaga. Kinabukasan, habang abala si Aya sa pakikipag-usap sa mga ibon kasama ang kanyang lambana, ay tinawag siya ng kanyang ina at sinabi nito na may naghahanap sa kanya ng mga taong nais pagpagamot dahil sa mga sakit na hindi nila matukoy kung ano ang dahilan. Nalaman niya rin na hindi lang pala iyon ang unang pagkakataon na may ganoong pangyayari sa kanilang lugar. Simula nang umalis sila at naglakbay patungo sa lugar ni Apo Bitog, at sa huli ay nalaman din niya na ang mga sakit na iyon ay dulot pala ng mga witawit. Ang mga witawit ay ang mga nilalang na nakatira sa mga lugar na malapit sa kagubatan o kabundukan. Kilala ang mga ito na sumasalakay lalo na sa gabi. Matapos ang ilang mga tao na nagpagamot sa kanya, ay ipinasya na munang ipagbigay alam sa kanyang ina ang kanyang nalaman. Inay, nabalitahan niyo na po ba ang tungkol sa mga witawit? Tanong niya rito. Naririnig ko na nga yan nitong mga nakaraang araw, anak. Ang sabi iyon daw ang kasalukuyang sumasalakay dito sa ating baryo tuwing kalagitnaan ng hating gabi. Tugon naman ng kanyang ina. Oo nga po, inay. Nakikita ko sa aking lakbay diwa ang mga dahilan ng sakit ng mga tao kanina. At karamihan sa kanila ay bunga ng paglalaro ng mga witawit na yon. Muling wika ni Aya. Dumarami na nga ang mga nagkakasakit dito dahil doon. At ang balita ko sa ibang baryo, ang iba daw ay namamatay pa. Wika ng kanyang ina. Kailangan kong maagapan ang paglaganap nila, inay. Hindi ko maaaring pabayaan ang mga ganitong gawain nila. Nag-aalangang saad niya. Alam ko, anak, ikaw lamang din ang makakapigil at makakapagpahinto sa paglaganap nila dito sa atin. At kung ano sa tingin mo makakabuti, iyon ang gawin mo. Tugon ng kanyang inaya. Matapos ang usapan nila na iyon ng kanyang ina,
ay kaagad niyang tinawag sa kanyang diwa ang lambana. Ilang saglit lang ay nakadapo na iyon sa kanyang balikat at muling inutusan niya ito para hanapin at matukoy ang lugar kung saan naroon ang mga witawit na siyang naghahasik ng lagima sa kanilang baryo. Matapos niyang makipag-usap sa lambana, ay tinawag niya sina Usnag at Malig upang ipaalam ang kanyang plano sa oras na malaman niya ang kinaroroonan ng mga witawit. Usnag, Malig, nariyan ba kayo? May hinahon na tawag niya sa mga to. Segundo lang naman ang lumipas ay kaagad na lumitaw ang dalawa sa kanyang harapan. Anong may paglilingkod namin sa iyo, mahal na Binibini? Kaagad na tanong ni Usnag. Usnag, Malig, maghanda kayo. May nalalapit tayo na panibagong laban. Kaagad na sagot niya nang kaharap na ang dalawa. Nakahanda lang kami palagi sa anumang laban, Binibining Aya. Tugon naman ni Malig. Nag-utos ako sa lambana na alamin ang kinaroroonan ng mga witawit na ating makakatunggali. At pagkalipas ng 2 araw ay babalik ulit siya dito, dala ang kasagutan. Pahayag ni Aya. Nasa ganoon silang pag-uusap nang biglang lumitaw sa kanilang harapan ang tila isang nagliliwanag na maliit na anino at maya-maya ay lumabas doon ang hugis ng kanyang ama na si Natoy. Ito ang pangalawang katawan ni Natoy na tanging maaari makapunta ng panandalian sa mundo ng mga tao. Itay! Masayang sigaw niya at patakbong niyakap ang ama. Si Haring Natoy! Maligay muling pagbabalik, Natoy! Bulalas ni Usnag. Kinagagalag ka namin muling makita, hari ng mga engkanto. Tuwang-tuwa naman naturan ni Malig. O Usnag, Malig, kamusta kayo? Kinagagalak ko din kayo makita. Ngunit hindi rin ako magtatagal. Nais ko lamang kayo makita at ang aking mag-iina. Kamusta ka na, anak? Ang inay mo, kamusta? Tanong niya sa anak. Maayos naman si Inay, Itay. Sigurado matutuwa yun kapag nakita ka niya ngayon. Halika, sasama kita sa kanya. Masayang saad niya habang inaakay ang ama papunta sa kanyang ina. Habang sila Usnag at Malig naman ay masaya din na nakasunod lamang. At gaya nga ng inaasahan, laking tuwa ng kanyang ina nang makita si Natoy. Kaagad itong mahigpit na niyakap ang kanyang asawa. Nakisali naman sa pagyakap si Aya sa kanyang mga magulang. Natoy, asawa ko, mabuti at napadalaw ka. Kamusta ka na? Maluha-luha sa tuwa na bati ni Isay sa kanya. Eto, naisipan kong bisitahin kayo ng anak natin, kahit sandali lang. Hindi na kasi ako makatiis na hindi kayo makita eh. Tugon naman ito nang maghiwalay sa pagkakayakap. Masaya silang nagkwentuhan sa sandaling naroon si Natoy. Bukod doon ay naghanda din ng kanyang ina ng pagkain na paborito nilang pagsaluhan. Sumabay na rin sina Usnag at Malig sa pagkainan. Naikwento din ni Aya sa kanyang ama ang tungkol sa nangyari pakikipaglaban nila sa mga balbal na aswang at sa pakikipagkita nila kay Apo Bitog. Labis naman ang kasiyahan ni Natoy nang malaman na natagpuan na nila ang ermitanyong kaibigan ng kanyang ama. Nalungkot din ito nang malaman na may isang nasawi sa kanilang panig dulot ng kanilang labanan. Wala na tayong magagawa pa. Tanggapin na lamang natin ang sinapit ng inyong kaibigan na si Bator. Isang araw dadalaw din ako kay Apo Bitog. Balungkot na wika ni Natoy. Sa mga susunod na araw, meron kami panibagong hamon na harapin, Itay. At iyon na yung pakikipaglaban namin sa mga witawit. Pagbabalita niya sa ama. Malaki ang tiwala ko sa iyo, anak. Usnag, Malig. Kayo na ang bahalang umalalay kay Aya sa lahat ng harapin niyong laban. Wika ni Natoy sabay baling niya sa dalawa. Wala po kayong dapat ipag-alala, Haring Natoy. Palagi po kami kasama ni Binibining Aya. Kaagad naman nasagot ni Usnag.
O siya, paano? Hindi na ako masyadong magtatagal pa. Kaunti lang ang oras ko na kailangan kong ipanatili dito sa mundo ng mga tao. Masaya ako na nakasama ko kayo at nakita kayong muli. Malungkot ngunit masayang boses ni Natoya. Kailan ka naman kaya namin muling makikita, mahal? Malungkot na wika naman ng kanyang asawa. Huwag kang malulungkot at mag-alala, mahal. Palagi akong dadalaw dito kapag may pagkakataon, kahit sandali lamang. Tugon naman ni Natoya. Itay, sana madalas ka nang bumisita dito. Para naman palagi masaya si inay katulad ngayon. Pahabol ni Aya. Matapos ang madamdaming paalaman na iyon, ay tuluyan na nga nagpaalam si Natoya. Isang saglit lang ay kaagad na itong nawala sa kanilang harapan matapos pumasok sa punong lagusan. Makalipas ang 2 araw matapos nakausapin ni Aya ang lambana, na nakabalik na nga ito dala ang magandang balita. Ayon dito, naninirahan daw ang mga witawit sa gitna ng mga kagubatan sa loob ng mga malalaki at iba't ibang uri ng mga puno. Kaagad din naman niya iyong ibinalita kina Usnag at Maliga. Kasabay nun ay ang kanilang paghahanda para sa nalalapit na namang labanan. Bukas na bukas din ay susugod tayo sa lugar ng mga witawit. Isasama natin ang lambana upang siya maging gabay natin sa ating daan. Wika ni Aya. Ngayon pa lang, maghahanda na kami, Binibini. Tugon naman ni Usnaga. Lagi mo kami maasahan, Binibini. Singit naman ni Malik sa usapan. Bukod kina Usnag at Malig ay tinipon pa ni Aya ang iba nilang kasamahan na nais sumama sa laban. Kasama roon ang mga albularyo at mga antingero sa kanilang lugar na nais din na makipaghiganti sa mga witawit dahil sa mga nabiktima nilang kaanak at kapamilya. Ang buong araw na iyon ay naging kapaki-pakinabang sa kanila upang maghanda ng mga gagamitin. Ang iba ay naghanda ng mga sibat na kawayan na pinahiran ng langis ng kalachuchi bilang armas. Ang ilan naman ay naghanda ng mga pinagdikit-dikit na tinik ng rosas at ginawa itong latigo na nilangisan ng langis ng lana at binalutan ng mga banal na orasyon. At ang iba naman ay naghanda ng mga banal na bala ng baril at pinatakan iyon ng dagta ng mga dahon ng tuba-tuba bilang pamatay sa mga witawit. Bago pa man magdilim ay nakahanda na ang lahat. Napagplanuhan nila na bukas ng gabi ay sama-sama silang tutungo sa lugar kung saan sila dadalhin ng lambana. At kasama na doon si Aya. Kinabukasan ng gabi, matapos ang mga tagubilin ng kanyang ina, ay nagpasya na sila Aya na magsimula ng lumakad. Habang nasa balikat niya ang lambana, ay tinungo nila ang punong lagusan upang doon ay simulan ang paglalakbay. Naunang pumasok ang Binibini at sumunod naman sa kanya sina Usnaga at Maliga, maging ang mga kasamahan nilang antingero at matatandang albularyo. Binibining Aya, isang karangalan para sa aming matatandang albularyo ang makasama ka sa laban na ito. Wika ng isang albularyong pinakanamumuno sa hanay ng mga antingero na si Mang Doming, habang binabaybay nila ang naturang lugar ng mga witawit. Ang lambana naman ng mga oras na iyon ay palipad-lipad sa himpapawid habang pinapasunod sila nito. Masaya ako na makasama ko kayong lahat, Mang Doming, at natutuwa ako na lahat tayo ay magkakaparehong layunin na puksain ang mga kasamaan ng mga witawit. Tugon naman ni Aya habang nakangiti. Sumapit ang takdang oras ng kanilang pagdating. Sa di kalayuan pa lang ay may mga naririnig na sila na tila huni ng isang naliligaw na kalapati. Kasabay din noon ang tila pag-ugong ng mga tinig na hindi nila batida kung saan nagmumula. Iyon na ang huni ng mga witawit.
Ibig sabihin ay narito na tayo. Ang kanilang paghuni ay tanda ng kanilang galit dahil sa pagkakapulabog. Ang sambit ni Mang Doming. Magsihanda kayong mga kasama. Narito na tayo sa lugar ng mga witawit. Babala ni Usnag sa mga kasamahan nila na nasa likuran. Kaagad naman na sumagot ang mga iyon bilang tanda ng pagsang-ayon. Ang lahat ay maliksing kumilos at inihanda ang kani-kanilang mga baluti. Maya-maya pa ay sumalubong sa kanila ang tumpok ng witawit. Maiitim ang kulay ng mga iyon. Balot ng itim na balahibo ang buong katawan. Labas ang mapupula at tila nagbabagang mga mata at may taas na halos pantay na ng mga puno ng mangga. Sabay-sabay na sumugod ang mga ito sa mga kasamahan nilang antingero at kasabay naman nun ang paglaban din ng mga ito pabalik. Nagliparan ang mga sibat sa ere. Nagsitapon ang mga taong may daladalang tulos na kanilang inihanda at tumama ang mga yun sa ilang kahanay ng mga grupo ng mga witawit. Maya-maya pa ay isa-isa nang nagsisibagsakan sa lupa ang mga walang buhay na katawan ng mga to. Habang sila Aya, Usnag at Malig naman ay magkakasamang nakakatalikod sa isa't isa upang lumaban sa iba pang grupo ng mga yon. Naglabas si Aya ng makislap na tila isang tipak ng kristal at itinapat iyon sa mga witawit at tila nagkikikisaya ang mga ito. Samantala, naglabas din ng yantok na pamalo si Usnag upang iwasiwas sa grupo ng mga witawit na umaatake sa kanya at sa huli. Naglabas ng matalas na gulok si Malig upang isa-isa iyong isibat at ibato sa mga witawit na kanya namang nakatunggali. Naging madugo at seryoso ang labanan. Maya-maya pa ay nagsama-sama ang lahat ng mga witawit at tila naging isang mabangis at malaking halimaw iyon. Sumenya si Aya kina Usnag at Malig na alalayan ang kanilang mga kasamahan at siya na ang bahalang humarap sa malaking halimaw. Usnag, Malig, protektahan niyo ang ating mga kasamahang antingero at albularyo. Ako na ang haharap sa isang to. Utos niya sa mga ito. Masusunod din, binibining Aya. Kung meron kami may tutulong, sabihin mo lang. Kaagad na sagot ni Usnag. Mga kasama, sumunod kayo sa amin. Kailangan namin kayong protektahan laban sa halimaw na yan. Pasigaw naman na sabi ni Malig. Kaagad nilang dinala ang grupo ng mga antingero na kakatapos lang din makipaglaban sa mga nilalang. Sa bisa ng lakas ng kapangyarihan ni Usnag, ay naglagay siya ng tila pader na tinik sa kanilang pagitan upang hindi sila masundan pa ng ibang kalahi ng mga witawit. Ngunit may mangilan-ngilan na lahi ng mga ito ang nakahabol sa kanila at nakapasok sa nilikha niyang pader na tinik. Nang akma nang susugurin sila ng mga iyon, ay kaagad na itinaas ni Usnag ang kanyang kaliwang kamay at walang ano-ano ay biglang tila itinapon ang mga witawit sa mga patusok na tinik na padera. Ang bawat isa sa mga yon ay natusok ng tinik at wala ng buhay na nakayuko ang mga ulo habang nangingisay. Unti-unting nasunog ang mga yon hanggang maging abo. Samantala, si Aya naman ng mga oras na iyon ay patuloy na nakikipaglaban sa halimaw na witawit. Malakas ang ginawa niyang pagtalon matapos siyang atakihin ito. At nang nakailag matapos tumalon, ay tumuntong siya sa balikat ng mataas at malaking halimaw. Segundo lang din ang pagitan nang may inilabas siyang aserong punyal sa magkabilaan niyang kamay at mabilis niya iyong itinarak sa batok ng nilalang. Kaagad na nagwala ang nilalang na iyon na halatang nasaktan at hirap na hirap. Marahas na gumalaw iyon upang abutin siya at planong ihagis sa kung saan. Ngunit mabilis na kaagad na nakaiwas ang babaylan at muling tumalon ng malakas.
Sa pagkakataon na iyon ay sa ulo naman siya ng halimaw pumatong. Doon ay nagpatalon-talon siya at sinabayan ang bawat galaw noon. Nang makahanap ng tiyempo, ay mabilis niyang itinago ang mga punyal sa isang iglap at napalitan iyon ng tila kadenang kristal na nagbabaga dahil sa init. Dali-dali niyang sinakal iyon sa leeg ng halimaw habang nakatungtong pa rin siya sa ulunan nito. Tagumpay na naisakal niya iyon sa leeg nito at sa isang mabilis na kilos ng dalaga ay malakas na itinali iyon ng mahigpit sa leeg ng halimaw at walang sandaling lumipas ay humiwalay ang ulo nito sa katawan. Bumagsak iyon sa lupa. Muling tumalon si Aya ng malakas upang bumaba sa lapag. Nang makababa ay hinawakan niya ang ulo ng halimaw at itinarak iyon sa matulis na tinik ng pader na ginawa ni Usnag. Maya-maya pa ay unti-unti nang bumabagsak ng dahan-dahan ang katawan ng halimaw na wala ng ulo. Habang tumutumba iyon, ay kasabay nun ng pagtupok ng apoy hanggang sa unti-unti na rin magkalasan ang bawat parte ng katawan nito. Ilang saglit pa ay lubusan na itong natunaw dahil sa apoy. Nagsigawan naman ang mga grupo ng mga antingero at albularyo ng mga oras na iyon. Nanonood na lamang ang mga ito sa buong pangyayari habang nasa loob pa rin sila ng tinik na padera. Mas lumakas pa ang kanilang hiyawan, tanda ng pagpupugay sa babaylan na si Aya nang tumingin ito sa kanila at matamis na ngumiti bilang tanda ng pagtatagumpay sa laban. Mabuhay ang binibining babaylan! Ang malakas na sigaw ni Mang Domeng na siyang pinakapinuno sa hanay ng mga albularyo kasama nila. Sumunod naman na nagsigawan ang lahat kasama sina Usnag at Maliga. Ang lahat ay masaya at nakangiti na nagbabakas ng tila walang katapusang ligaya at kagalakan sa puso. Sa wakas, matapos ang ilang buwan na kanilang pagtitiis laban sa mga witawit, ay nagtapos na rin ang kasamaan ng mga iyon. At gaya ng inaasahan, napagtagumpayan nila ang laban na iyon. Matapos ang laban, ay nagpasya na silang bumalik sa kanilang lugar upang ipahatid sa kanyang mahal na ina ang kanilang tagumpay sa pakikipagtunggali. Itinaas ni Aya ang tungkod na palagi niyang daladala at sa kanilang harapan ay lumitaw ang punong lagusan kung saan sila dadaan pabalik sa lugar ng mga tao. Pinangungunahan iyon ng binibini na sinundan naman nila Usnag at Malig kasunod ng kanilang mga kasamahan. Nang makabalik na sila sa bahay, ay masaya at halos maluha-luha pang niyakap ng kanyang ina itong si Aya. Nagpapasalamat ito dahil ligtas na nakabalik ang lahat at napagtagumpayan nila ang laban. Ang mga kasamahan nilang sugatan ay pinagpahinga muna nila at isa-isang ginamot nila Usnag at Malig. Masaya ako na natapos na din ang kasamaan ng mga witawit na patuloy na nagbibigay ng takot sa ating baryo, anak. Sana ay tuloy-tuloy na ito. Wika ng kanyang ina habang iniaabot sa kanya ang paborito niyang kaping bigas. Huwag kang mag-alala, inay. Kung mangyari man na meron pa ring masamang elemento o nilalang na manggugulo dito sa lugar natin, hinding-hindi kami magdadalawang isip nila Usnag at Malig na supilin sila. Wika naman ni Aya sa kanyang ina. Napakamapalad namin ng iyong ama na nagkaroon kami ng anak na katulad mo. At sigurado ako na maging ang iyong ama ay palagi kang ipinagmamalaki. Nakangiting tura ng kanyang ina habang hinahaplos-haplos ang maganda at makintab niyang buhok. Habang nasa ganoon silang pag-uusap ay dumating sina Usnag at Malig at ibinalita sa kanya ang kasalukuyang sitwasyon ng mga kasamahan nilang sugatan sa laban. Magandang gabi, binibining Aya at Aling Isay. Maayos na ang lagay ng mga sugatang kasamahan natin kanina. Pagbabalita ni Usnag.
Pinainom na rin namin sila ng mga halamang gamot at maya-maya lang ay babalik na sa normal ang kanilang pakiramdam. Dagdag naman ni Maliga. Mabuti naman kung ganon. Maraming salamat sa tulong ninyo, Usnag Malig. Wika ni Aya. O siya, sige. Halina muna kayo at magsikain na muna tayo. Naghanda ako ng paborito nating pagkain para pagsalu-saluhan. Masayang alok ni Isay sa kanila. Masaya naman na sumunod ang tatlo upang magtungo sa pagkainan kung saan naroon ang kanilang pagkain. Habang masaya silang nagsasalo-salo, ay dumapo sa balikat ni Aya ang lambana at tila may nais itong sabihin. Ayon sa lambana, nais daw iparating ni Lola Goring kay Aya na nais siya nitong makausap para sa mahalagang balita. Kailangan daw niyang makausap siya ng maayos at hinihiling nito na sa kanyang magtungo siya sa Locadia sa lalong madaling panahon. Inay, may nais iparating sa akin si Lola Goring. Inutusan niya ang lambana upang kausapin ako at sabihin na nais niyang makausap kami. Pagbabalita ni Aya sa kanyang ina matapos nilang mag-usap ng lambana. Kung ganun anak, ay kailangan niyo magtungo sa Locadia sa lalong madaling panahon. Nakatitiyak ako na hindi basta-bastang balita lamang ang nais niyang sabihin sa iyo. Tugon naman ng kanyang ina, nalata sa boses ang bahagyang pag-aalala. Opo inay, huwag po kayong mag-alala. Matapos namin makapag-usap ni Lola Goring, ay kaagad akong babalik dito upang ipaalam sa inyo kung ano ang amin na pag-usapan. Malambing na wika ni Aya. Kinabukasan ay kaagad na kumilos si Aya dala ang tungkod ni Lola Goring upang kausapin ang diwata ng panahon. Kasama niya sina Usnag at Maliga na nakaalalay sa kanya bago pa man sila pumasok sa punong lagusan. At muli, itinaas ng binibini ang tungkod na hawak at maya-maya lang ay gumawa ito ng lagusan patungo sa Locadia. Ilang saglit lang ang lumipas ay naroon na sila sa Locadia kung saan ay naghihintay ang kanilang Lola Goring sa kanila. Kaagad siya nitong niyakap pagkakita sa kanya. Mabuti naman at kaagad mong pinaunlakan ng aking pag-aanyaya, apo. Bati sa kanya ni Lola Goring nang magkakaharap na sila. Magandang araw po, Lola Goring. Bati naman ni Usnag sa matanda. Magandang araw din sa inyo, Usnag Malig. Maligayang pagbisita dito sa Locadia. Nakangiting tugon naman ni Lola Goring sa kanila. Ang tagal na din pala nung huli nating pagbisita dito, no, sa Locadia. Pero gaya ng dati, wala pa rin kasing ganda ang lugar na to. Tuwang-tuwa na wika ni Aya. Palagi lamang naghihintay ang lugar na ito sa inyong pagbabalik, apo. May mahalaga nga pala akong sasabihin sa iyo matapos ang ating hapunan ngayong gabi. Saad ni Lola Goring. Iyon nga po ang nais kong malaman, Lola. Naiparating nga sa akin ng lambana ang tungkol sa nais mong sabihin. Tugon ni Aya. Matapos ang pag-uusap, ay ipinahanda ni Lola Goring ang kanilang hapunan at ang kubol na matutulugan ni Aya. Isa itong kubol na yari sa abakang banal at napapalibutan ng mga kakaibang bulaklak na tanging sa Locadia lamang makikita. Pagsapit ng hating gabi ay nagkausap sila ni Lola Goring at Aya. Habang sina Usnag at Malig naman ay nagpasya na magmasid-masid na muna sa paligid upang magbantay sa dalawa habang sila ay nag-uusap. At doon ay ipinaalam ni Lola Goring kay Aya ang nais niyang sabihin. Apo, kailangan mo maghanda. Isang panibagong laban ang nakaabang sa inyo. Isa sa mga araw na ito ay sasalakay sa inyo ang masasamang engkanto at lahi ng mga aswang na nais maghiganti sa iyong ama na si Natoy. At batid ko na ikaw ang nais nilang balikan. Mahabang pagbabalita sa kanya ni Lola Goring. Maraming salamat po sa pagpapaalam sa akin ng tungkol dito,
Lola Goreng, titipunin ko ang aming hukbo para makapaghanda ng mga sandata at anting-anting na kakailanganin namin para sa pagsugod ng mga yon. Wika ni Aya. Ano kaya ang mga susunod na mangyayari? Abangan po natin at laging subaybayan ang ating kwentong ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Matapos magsalita ni Aya, ay mataman siyang tinitigan ng kanyang Lola Goreng. Hinimas-himas nito ang kanyang buhok habang nakangiti. Lola, bakit po? May nais po ba kayong muling sabihin? Takang tanong niya habang nakatitig na rin sa kanya ang kanyang lola. Wala naman, apo. Naisipan ko lang. Napakalaki mo na talaga at napakaganda pa. At bukod doon, may ginintuan ka pang kalooban. Kaya hindi nagkamali ang mga diwata na ikaw ay ideklara nila bilang pabaylan. Nakangiting wika ng kanyang lola habang patuloy siyang hinahaplos sa buhok. Salamat po, Lola. Karangalan ko pong gampanan ang aking tungkulin at makatulong sa mga mabubuting nilalang dito sa ating mundo. Ganting tugon naman ni Aya bago niyakap si Lola Goreng. Matapos ang usapan nila, buong araw nananatili doon si Aya kasama sina Usnag at Maliga. Ayon sa kanila, labis nilang pinanabikan ang Locadia na sa paglipas ng panahon ay mas lalo pang naging tila paraiso sa ganda. Ganon din naman ang kanilang mga kasama dito na mabuting lahi ng mga engkanto. Nagpasya sila na mag-ikot-ikot at mamasyal sa buong Locadia. At sa bawat kanilang madadaanan ay yumuyukod sa kanilang harapan ang mga engkanto na makakakita sa kanila. Ang bawat isa ay nagpupugay sa kanya at ang lahat ng ito ay buong galang siyang sinasalubong habang ang iba ay inaalalayan pa siya kung saan patungo ang kanyang mga paa. Mas lalo pang gumanda ang Locadia, Usnag. Hindi na ako magtataka kung bakit nagawa nilang panatilihin ang ganda at kaayusan ng lugar na to. Tila tuwang-tuwa na wika ni Aya kay Usnag na nasa kanyang likuran habang kasunod lang niya na naglalakad. Oo nga, Binibini, mas lalo pang gumaganda sa paglipas ng panahon. Kaya hindi nakakasawang bumalik-balik dito. Tugon naman ni Usnag habang katabi naman si Maliga. Habang naglalakad sila ay may mga mahiwagang ibon at duwende na nag-aabot ng mga prutas at bulaklak sa dalaga bilang kanilang pagkilala dito. Nagpasalamat naman si Aya sa pamamagitan ng kanyang pagtango sa mga ito. Matapos ang maghapon na iyon ay ipinasya nila Aya na bumalik sa kanyang ina sa mundo ng mga tao. Kaya naman malungkot siya nang muling magpaalam kay Lola Goreng na ng mga oras na iyon ay masayang nakikipag-usap sa mga kumikislap na paro-paro na nasa paligid. Nais ko mampigilan kayo sa pag-alis, ngunit batid ko na may kailangan kang gawing misyon sa mundo ng mga tao. Kaya ang tanging kong magagawa sa ngayon ay maghintay na lamang muli sa muli mong pagbabalik. Malungkot na wika ni Lola Goreng. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Sa susunod na punta namin dito, mas tatagalan pa namin para naman masulit natin yung panahon na habang nandito kami. Tugon naman ni Aya habang nakaakbay sa kanyang lola. Kami man po ay halos ayaw na rin umalis dito. Ngunit may tungkulin pa kami na dapat gampanan sa kabilang mundo. Magalang naman na wika ni Usnag. Hindi naman po namin makakalimutan ang Locadia, Lola Goreng. Palagi naming iniisip ang mundong ito. Singit naman ni Maligi sa usapan. Naiintindihan ko. Hindi nyo lang talaga maaalis sa akin ang malungkot. O bueno, kamusta at iyakap mo na lamang ako sa iyong inaapo. Maligayang pananatili dito sa Locadia kahit sa maikling panahon. Tugon ni Lola Goreng.
Matapos ang paalamanan na iyon ay naglakad na si Aya palayo sa kanyang lola. Hawak ang tungkod ay itinaas niya iyon at itinuro sa isang bahagi at gumawa iyon ng lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Isang saglit lang ay naroon na sila sa labas ng kanilang bahay ng kanyang ina. Kaagad naman siyang nakita nito na ng mga oras na iyon ay nagwawalis sa kanilang bakuran. Masaya siyang sinalubong ng ina at niyakap ng mahigpit. "O Aya anak, mabuti naman at nakabalik na kayo. Halos ilang buwan din kayong nawala. Kamusta ang iyong lola Goreng?" Masayang bati niya kay Aya nang magkaharap na sila. "Maayos naman po si Lola Goreng, inay. O nga po pala, kinakamusta ka niya sa akin. Sabik na rin siya makita ka, inay." Nakangiting wika ni Aya matapos humiwalay sa pagkakayakap. "Halika at pumasok na muna kayo sa loob at doon na tayo mag-uusap." Pagyayaya nito sa kanya. Kaagad naman na sumunod si Aya sa kanyang ina at nagpaiwan na lamang sa labas sina Usnag at Malig upang magmasid at magbantay sa paligid. "Ano daw ba ang kailangan ng iyong lola Goreng, anak? At pinapunta ka niya?" Kaagad na tanong ng kanyang ina nang makapasok na sila sa bahay. May panibagong laban akong kailangang harapin, inay. Hindi niya natukoy kung anong klaseng mga nilalang ang makakatunggali namin. Pero isa sa mga araw na ito ay susugod daw sila dito sa mundo ng mga tao." Mahabang pahayag ni Aya. "Ganun pa, anak? Labis ako nagtitiwala sa kakayanan mo. Ngunit hindi mo pa rin maaalis sa akin ang mag-alala para sa kaligtasan mo." Nag-aalalang wika ng kanyang ina. "Huwag kang mag-alala, inay. Nandyan naman po ang aking mga kasangga na palagi kong kasama, sina Usnag at Malig. Saka hindi rin naman ako kayang pabayaan na lang ng mga nilalang na yon. Ayokong walang gawing laban sa kanila." Mahabang tugon ni Aya. "Ipinagmamalaki kita, anak. Ipinagmamalaki ka namin ng iyong ama." Saad ni Isay sa panatag at kampanting boses. Kinabukasan kinausap ni Aya sina Usnag at Malig upang ipaalam ang kasunod nilang misyon. Sinabi niya sa mga ito na magbigay ng babala sa mga matatanda at ninunong antingero at mga albularyo na kailangan nilang maghanda sa biglaang pagsalakay ng mga kalaban. "Usnag, Malig, maaari niyo bang bigyan ng babala ang mga albularyo at antingero dito sa atin at sabihin sa kanila na kailangan nilang maghanda para sa biglaang pagdating ng mga kalaban? Nababatid ko na ang nalalapit nating katunggali ay isang pangkat ng iba't ibang uri ng mga aswang." Wika ni Aya nang makapag-usap sila. "Masusunod, mahal na Binibini. Ngayong gabi din ay sasadyain namin sila ni Malig." Kaagad namang tugon ni Usnag. "Kami na ang bahala sa kanila, Binibining Aya." Ayon naman ni Malig. "O siya, sige. Lumakad na kayo bago pa dumating ang araw at oras ng kanilang pagsugod." Huling wika ni Aya. Matapos noon ay yumukod na lamang ang dalawa sa kanyang harapan bago mabilis na nawala ang mga ito. Matapos ipaalam ng dalawang dalakitnon sa mga antingero ang tungkol sa ibinalita ni Aya, ay nagsipuntahan ang mga ito sa kanilang bahay kinaumagahan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang alay na dala gaya ng prutas, gulay at palay na bagong ani. Ginawa nila ang bagay na yun bilang pasasalamat sa Binibini dahil sa pagmamalasakit niya sa kanyang mga kabaryo. Para sa inyo ang mga sariwang prutas na iyan, Binibini. Tanggapin mo ang munti kong alay. Wika ng isang antingero na nasa edad 40 na nang nasa harapan na sila nito ng kanyang ina. "Ito naman ang amin, Binibining Aya. Bagong ani na palay yan mula sa mataas na klase ng bigas. Tanggapin mo." Tugon naman ng isang medyo may edad ng antingerong lalaki. Bukod sa mga iyon ay marami pang naroon na nag-abot ng kaloob para sa kanila.
Ang iba nga sa mga yon ay halos tanggihan na niya. Ngunit ipinilit ng mga ito na ibigay ang mga yon. Maraming salamat sa inyo. Hindi nyo naman kailangang magbigay ng mga ganito. Palagi kami nakahandang tumulong ng walang kapalit, lalo na kung para sa kaligtasan ng ating mga kabaryo. Magalang na wika niya habang isa-isang tinitignan ang mga tao sa kanyang harapan. Matapos ang tagpong iyon ay kanya-kanyang nagsialisan ang mga tao sa harapan ng kanilang bahay at nagsiuwian na ang mga ito upang makapaghanda ng kanilang mga gagamiting anting-anting at banal na orasyon para sa napipintong laban na hindi nila alam kung kailan ba darating. Mas maganda nang palagi kaming handa, Inay. Hindi natin alam kung kailan susugod ang mga bagong kalaban. Pero malakas ang pakiramdam ko. Iyon daw ang mga nakalaban at natalo ni Itay noon at nais maghiganti ngayon. Ang mahabang wika ni Aya sa kanyang ina. Kung ganoon, hindi lamang isa ang mga yan, anak. Sa dami ng nakalaban ng iyong Itay, malamang isang hukbo ang susugod para gumanti. Nag-aalalang wika ng kanyang ina. Huwag kayong mag-alala, Inay. Kahit isang hukbo pa sila, hindi namin sila aatrasan at hindi ko papayagan na sila ay manaig laban sa amin. Matapang na tugon ni Aya. Nagtitiwala ako sa iyo, anak. Basta palagi kang mag-iingat at wag na wag kang makakalimot sa may likha upang patuloy kanyang gabayan. Saad naman ng kanyang ina. Napayakap naman si Aya dito at hinagod-hagod niya ang likuran ng ina bilang tanda ng pagsisiguro ng kanyang kaligtasan. Kinagabihan, habang sila ay nasa bakuran, inihanda nila Usnag at Malig ang sarili upang magmasid-masid sa paligid. Pinakikiramdaman nila ang posibleng pagdating ng sinasabing makakaharap nila na di inaasahang pagkakataon. Magpahinga na muna kayo, Usnag at Malig. Wala akong nararamdaman na pag-atake ngayong gabi. Panatag ang aking kalooban. At kung magkaganon man, na biglang may lumusob sa atin, kaagad ko iyong mararamdaman sa pamamagitan nitong aking tungkod. Mahabang pahayag ni Aya. Magpahinga na rin muna kayo, Binibini. Dito lamang ako sa labas at mas nais kong bantayan ang mga ungas na susugod sa atin. Tugon ni Usnag. Ako rin, Binibining Aya. Sasamahan ko lang si Usnag dito. Huwag mo po kaming alalahanin. Sagot naman ni Malig. Tanging ngiti na lamang ang isinagot ni Aya bago pumasok na ito sa loob ng kanilang bahay. Samantala, habang nagbabantay sa labas at nakamasid ang dalawa, may naramdaman silang tila kumaluskos na kung ano sa di kalayuan. Kaagad na tumayo si Usnag at hinugot ang sibat sa kanyang likuran upang ihanda ang kanyang sarili. Si Malig naman ng mga oras na iyon ay nakahanda na rin. Lumabas ka dyan. Huwag kang magtago sa dilim. Alam kong nandyan ka. Pasigaw niyang turan habang nakahanda ng isibat ang hawak na patulis anumang oras. Maya-maya ay biglang lumabas ang malaking baboy ramo na kulay itim at tila galit na galit itong sumalakay sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at kaagad na sinibat iyon at tinamaan ito sa mata na biglang bumagsak sa lupa. Nang lapitan niya ito ay kaagad na natunaw iyon matapos magliyab. May palagay ako na hindi lang basta-bastang baboy ramo to. Wika ni Usnag. Sayang naman, hindi man lang ako nakaisa. Pero sa tingin ko nga tama ka. Ano kaya yun? Tanong ni Malig kay Usnag. Isa yun sa mga alaga ng aswang na nais sumalakay sa atin. Ipinadala niya iyon upang magmanman sa atin. Ang akala niya yata makakaisa sila. Tugon naman ni Usnag habang nagpapagpag ng mga kamay. Mga mahihinang nilalang naman pala ang mga pinapadala nila para magmanman sa atin. Kala ko ba isang buong hukbo? Naiinip na ako. Turan naman ni Malig.
Ako man ay naiinip na rin. Hindi natin sila maaaring sugurin ng basta-basta lang. Pero sa pagkakaalam ko, hindi ka agad susugod ang lahat ng kalaban ni Natoy. Mangilan-ngilan lamang ang may kakayanang umatake. Tugon naman ni Usnaga. Naging tahimik naman ang gabi na yon matapos nilang mapatay ang baboy ramo na sigurado silang alaga ng mga aswang na ipinadala doon upang magmanman sa kanila. Kinabukasan ay naikwento nila Usnag at Malig kay Aya ang tungkol sa pagsalakay sa kanila ng malaking baboy ramo. Naramdaman ko yun, Usnag, ngunit natitiyak ko na hinding-hindi makakaligtas sa inyo ang nilalang na iyon, kaya pinaubaya ko na lamang siya sa inyo. Nakangiting wika niya. Ganun po ba, Binibini? Pero hindi man lang natumihan tong kamay ko. Sana naman magpadala sila ng mga tagabanman na mas malakas at may masasabi. Ang naghahamon na wika ni Usnaga. Nagkatawanan naman sila, pati ang ina ni Aya ay nakitawa na rin. At matapos ang usapan na iyon ay muli na silang naghanda para mag-insayo. Kahit batid nila na wala ng kapantay ang kanilang lakas kontra sa mga kalaban. Paminsan-minsan ay ginagawa pa rin nila ang pag-iinsayo upang mas lalo pa silang mahasa sa mga susunod na digmaan. Makalipas ang ilang gabi ay tila naging kalmado at tahimik naman ang kanilang bayan. Wala silang nararamdaman na anumang panganib na maaaring dumating. Maging si Aya ay naging kampante ng mga oras na yon. Ngunit nananatiling naging handa ang lahat para sa biglaang pag-atake ng mga nilalang na hindi pa nila alam kung anong mga uri. Isang gabi, tahimik na ang buong baryo. Halos lahat ay natutulog na, maliban kina Usnag at Malig na nakasanayan ng magmasid sa paligid. At maya-maya, nakita nila na lumabas din ng bahay si Aya. Kaagad naman nilang sinalubong ang dalaga. Magandang gabi, Binibini. Gising pa pala kayo. Pagbati sa kanya ni Usnag. Oo, Usnag. Hindi ako makatulog sapagkat nararamdaman ko na may kakaibang magaganap ngayong gabi. Kanina pa galaw ng galaw tong aking tungkod at tila may nais iparating. Tugon naman ni Aya. Sa wakas, magagamit ko na rin yung ikalawa kong galing. Bulalas na biro ni Maliga. Nakahanda na kami anumang oras, Binibini. Hindi ka namin pababayaan. Nandito lang kami palagi para bantayan ka. Wika naman ni Usnaga. Salamat, Usnag. Mabuti na lamang at nakahanda na ang mga matatandang antingero. Kung susugod man sila ngayon din, ay hindi tayo magdadalawang isip na pulbusin sila. May pagbabantang wika naman ni Aya. Habang nasa ganoon silang pag-uusap ay may biglang bumaba na nilalang sa di kalayuan. Lumapag doon ang taong lobo na hugis itlog at malaki ang tiyan. Wala itong paa at sa tansya nila ay 5 dangkal lamang ang taas nito. Matutulis ang 2 tenga at may 2 magkabila ang matulis at mahabang pangila. Kaagad na nagsalita ito ng pang-iinsulto nang makita sila. Sa wakas, dumating din ang araw ng ating pagharap, Binibini. Ikaw talaga ang pakay ko sa mga oras na ito, sapagkat ikaw ang nais kong paghigantihan dulot ng ginawa sa amin ng iyong ama. Matapang natura nito habang patalbog-talbog na papunta sa kanila. Hanggang dyan ka na lang, bilog na butanding. Subukan mong lumagpas sa hangganan na yan. Hindi ako mangingilag na pasabugin niyang malaki mong tiyan. Kaagad na wika ni Usnaga na mabilis hinugot ang kanyang espada mula sa lukbutan. Sige, isang talon mo pa at maghiwa-hiwalay ang katawan mo at kakalat dito sa buong paligid. Galit naman natura ni Maliga. Kung sino ka man na malaki ang tiyan, mukhang ipinahama ka lang na nag-utos sa iyo para pumunta dito. Meron ka bang huling sasabihin?
bago pa namin tapusin ang yung nag-iisang buhay? Pang-iinsultong wika ni Aya na kaagad na itinaas ang kanyang tungkod. Sa palagay nyo ba, masisindak ako sa inyong mga sinabi? Hindi ako nagpunta dito para lang matakot sa inyo. Ang nais ko ay kunin ang inyong mga ulo at ialay sa pinuno naming mga aswang na si Haruka. Mahabang wika ng taong lobo. Nagbanggit ka pa talaga ng isang pangalan na sa tansya ko ay kasing hina at kasing lampa mo rin. Mali pala, wala ka nga palang paa. Ang dami mong satsat. Bakit hindi mo pakita kung anong kaya mong gawin? Ngayon na! Pang-iinsulto at pasigaw na hinamon ni Aya ang naturang nilalanga. Kaagad naman na pumorma si Usnag at hinawakan ng kanyang dalawang kamay ang kumikislap sa talima na espada. Mabilis na gumulong ang taong lobo upang sugurin sila. Ngunit bago pa iyon makarating sa kanila, ay isang napakalakas na tadyak ang ibinigay sa kanya ni Malig. Kaagad na tumilapon ang taong lobo at tumama sa puno na naroon. Bumagsak ito sa lupa ngunit muling nakabangon at gumulong muli pabalik upang sugurin sila. Alam ni Usnag na sa pagkakataon na iyon ay siya ang pakay ng kanilang kalaban. Tumayo siya at sumipol sabay gamit ang isang kamay na itinuhog ng kanyang espada ang tiyan ng taong lobo. Nawasak iyon at naglabas ng likidong berde na napakabaho at masangsang na amoy. Ngunit tila wala namang epekto sa kanila ang amoy na yon. Unti-unti ay nawalan ng laman ang tiyan ng taong lobo. Ngunit patuloy pa rin ito sa pagsugod sa pamamagitan ng pagtalbog-talbog nito pasugod muli sa kanila. Hirap na ito at halos hindi na makabangon pa. Iyan na ba ang sinasabi mong kukunin mo ang mga ulo namin? Tignan mo nga yung itsura mo. Kung yung ulo mo nga, kaya kong kunin at ipadala sa banu mong pinuno. Pang-iinsulto na wika ni Aya. Alam mo, sinasayang mo lang ang oras namin. Ang mabuti pa, bumalik ka kung saan ka man nanggaling at ipaalam mo sa kasama mo na kulang pa kayong lahat para labanan kami. Sabad naman ni Usnag habang muling ibinalik sa kanyang lukbutan ang hawak na espada. Ngunit matapos iyon sabihin ni Usnag ay nakita nila na kaagad na muling bumalik sa paglaki ng tiyan ang taong lobo. At muli ay nagbalik ito sa dating anyo. Sa pagkakataong yun, ay nagkaroon na ito ng mahaba at malalaking mga paa na tila kawangis ng isang taong lobo. Malakas na tumawa ito nang makatayo bago nagsalita. Ano? Nagulat ba kayo? Ang akala nyo ba ganun nyo lang ako kandali matatalo? Pues nagkakamali kayo. Nagkakamali kayo mga bata. Wika nito at mabilis na tumalon ng mataas sa ere. Ganun na. Di sige. Ibibigay ko sa iyo ang laban na nais mo. Galit na turan ni Aya. Mula sa itaas ay mabilis na pabulusok na bumagsak ang malaking nilalang na taong lobo at nakadireksyon iyon kay Aya. Kaagad namang naramdaman ng dalaga ang pag-atake nito. Kaya walang takot na itinaas ni Aya ang kanyang tungkod at itinuro iyon sa taong lobo na nasa himpapawid. Naglabas ng tila malakas na kuryenteng apoy ang tungkod na iyon at kaagad na tinupok doon ang nilalang. Bumagsak iyon sa lupa habang nangingisaya. Nilapitan ito ni Malig at tinapakan sa leeg upang lalong hindi makagalaw. Kaagad namang lumapit si Usnag at muling hinugot ang kanyang espada sa lukputan. Ulo pala ha. Hetong sayo. Ubod lakas niyang itinarak iyon sa leeg ng taong lobo at kaagad na humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Ngunit tila hindi pa nasiyahan si Usnag at pinagpira-piraso pa niya ang katawan ng nilalang. Muli, naglabas ng kulay berde at malagkit na likido ang tiyan noon
na ubod ng baho at lansa. Mukhang marami nang nakain na tao tong isang to ah. Ang laki ng tiyan at ang baho pa ng amoy. Wika naman ni Malig na tila natatawa pa nga. Kulang pa lahat ng kinain niya para labanan tayo. Nagkamali siya ng pagsugod. Anong gagawin ko sa mga pira-pirasong katawan niya na ito, Binibining Aya? Baling na tanong niya kay Aya. Kailangan siyang sunugin. Base sa aking pag-oobserba, muli siyang bumabalik sa orihinal na itsura at anyo niya kung mananatili siyang buo. Kaya tama lang ang ginawa mo na paghiwa-hiwalayin ang kanyang katawan. Ngunit para makasiguro tayo, mas mabuting sunugin na lang natin. Mahabang paliwanag ng dalaga. Masusunod, mahal na Binibini. O ayan, paano ka pa makakapag-uwi ng ulo namin? Kung ikaw nga mismo wala ng ulo. Natatawang saad pa ni Malig habang nakatingin sa bawat piraso ng katawan ng taong lobo. Kaagad na sinunog ni Usnag at Malig ang mga pira-pirasong katawan nun hanggang sa tuluyan ng maging abo. Matapos ang laban na yon, ngunit malakas ang pakiramdam ni Aya na nagsisimula pa lamang ang sagupaan. Sapagkat kapag naaamoy ng mga kalahi nilang aswang ang usok na dulot ng sinunog nila na taong lobo, ay uusbong ang natutulog na galit mula sa mga ito. Gayunpaman, nakahanda si Aya sa anumang darating na tunggalian sa pagitan nila at ng mga aswang. Kinabukasan ay nagulat si Aya nang paggising nila ay maraming mga tao na naghihintay sa labas ng kanilang bahay. Nang sumilip siya ay kaagad siyang nilapitan ni Usnag na kanina pa naghihintay sa kanyang paglabas. Binibining Aya, yung mga tao sa labas, inais magpagamot sa'yo. Hindi nila maintindihan ang nararamdaman nila. Magdamag daw na hindi nakatulog ngunit sa tuwing sasapit ang umaga ay hinang-hina ang mga katawan nila. Paliwanag ni Usnag. Salamat Usnag. Pakisabi sa kanila pupunta na ako kagad. Sagot ng dalaga. Ilang saglit lang ay nagtungo na si Aya sa labas ng kanilang bakuran kung saan ay naroon ang mga tao na magpapagamot sa kanya. Ang mga iyon daw ay hindi kayang pagalingin ng mga albularyo sa kanila sapagkat kakaiba ang sakit na dumapo sa mga yun. Binibining Babaylan, nais ko po sanang ipagamot ang aking anak. Hindi po siya makatulog sa gabi at palaging balisa. Masakit din ang buo niyang katawan at walang ganang kumain. Salubong sa kanya ng isang lalaki na may dalang batang babae. Huwag po kayo mag-alala. Gagaling na po ang anak ninyo. Kaagad na wika ng dalaga. Nilapitan niya ang bata at dinama niya ang noo. Bigla ay nakadama siya ng kakaibang enerhiya sa katawan ng naturang bata. Maya-maya ay nagsalita siya. Inaaswang ang anak ninyo. Isang aswang na mangyayanggaw ang naglalaro sa kanya. Wika ng dalaga. Diyos ko, sino naman kaya ang gagawa niya sa anak ko? Pakiusap Binibini, pagalingin mo po siya. Pakiusap pa ng lalaki na ama ng bata. Saglit na ipinikit ni Aya ang mga mata at ipinatong ang mga palad sa ulo ng bata at maya-maya ay muli siyang dumilat at kinalabit ang balikat ng bata. Tila nagdahilan lang naman ito at muling nanumbalik ang sigla ng batang babae. Tuwang-tuwa ang ama nito nang patakbong yumakap sa kanya ang kanyang anak. Ilang pang mga pasyente ang naroon na nagpagamot sa kanya ng araw na yun. Ang iba ay bigla na lamang lumaki ang tiyan at ang iba naman ay biglang pumayat sa loob ng isang buong magdamag lamang. At sa pag-aanalisa ni Aya, ang lahat ng iyon ay pawang mga aswang na mangyayanggaw ang may gawa. Ang mga aswang na mangyayanggaw ang nasa likod ng pagkakasakit ng mga tao dito sa atin. Paglalahad niya sa kanyang ina habang magkausap sila nito sa labas. Sa palagay ko anak, isa ang mga aswang na iyan
sa mga makakaharap ninyo sa laban. Baka ginagawa nila ng paraan ang pagbibigay ng sumpa at sakit sa mga tao dito. Tugon naman ang kanyang ina. Binibining Aya, nakatitiyak ako. Nakasamahan din nila yung nakatunggalin nating kagabi na taong lobo at yung napatay kong baboy ramo. Singit naman ni Usnag sa usapan. Yun din ang nasa isip ko, Usnag. Ngunit kahit magsama-sama pa silang lahat, ay hindi tayo natatakot na durugin ang mga katawan nila. O di naman kaya, ay ilibing sila ng buhay. Patapang na wika ni Aya. Bakit kasi pa isa-isa lang sila kung sumugod? Di ba nila kayang lumaban ng sabay-sabay? Tanong naman ni Usnag. May palagay ako na hindi nila gagawin yon, sapagkat kapag sumugod sila ng sabay-sabay at lahat sila ay mamamatay, walang matitira sa kanilang lahi at wala nang magpapatuloy ng kanilang angkan. Tugon naman ni Usnag. Basta ang mahalaga ay palagi tayo nakahanda at palagi lang kayo nakabantay sa paligid. Hindi lang dito sa bakuran natin, kundi pati na rin sa iba pang mga parting ng lugar na nasasakupan natin. Paalala ni Aya. Wala kang dapat ipag-alala, mahal na Binibini. Narito lang kami palagi ni Malig para maging kasangga mo. Hindi nila magugustuhan ang gagawin ko sa kanila sakaling may gawin silang hindi maganda. Pagbabantang wika ni Usnaga. Ilang araw ang lumipas ay muling nanumbalik sa katahimikan at kaayusan ang kanilang lugar. Matapos na gamutin ni Aya ang mga may sakit noong nakaraang araw, ay hindi na ito muling nasundan pa kinabukasan. Ang akala nila ay wala nang masamang mangyayari sa kanilang balwarte. Ngunit isang araw ay patakbo habang umiiyak na nagtungo sa kanilang lugar ang isa sa mga kasamahan nilang albularyo na si Tatang Romeo. Mahal na Binibini, ang mga tiktik na aswang ay umatakis kagabi doon sa 3 baryo at halos lahat ng mga buntis ay pinaslang nila kasama ang mga sanggol na nasa kanilang sinapupunan. Pagbabalita ng matandang albularyo na tila nanginginig ang tinig. Dumadami na sila, Binibini. Isa-isa na silang nagsisilabasan. Maswerte sila kagabi pero sa mga susunod na pag-atake nila, hindi na sila sasantuhin itong aking espada. Wika ni Usnaga bago hinugot ang espada sa kanyang lukbutan. Kawawa naman ang mga sanggol na hindi nasisilayan ang mundo. Kinalulungkot ko ang nangyari sa kanila, Tatang Romeo. Hayaan nyo, mamayang gabi ay magbabantay kami doon nila Usnag at Malig. Malungkot na tinig na wika ni Aya. Kinakalawang na tong kamao ko at panadyak ko. Tamang-tama, magagamit ko na to sa kanila mamaya. Singit naman ni Malig sa usapan. Kailangan natin silang puksain sa lalong madaling panahon. Mas malaki ang pinsalang idinudulot nila sapagkat 2 buhay palagi ang kinukuha nila. Galit na boses ni Aya. At hindi lang yon, Binibini. Maging ang mga bahay sa barong-barong ay walang awa nilang pinagsisira sa pag-aakalang meron silang makukuhang biktima sa mga yon. Iyon nga lang ang natitirang tirahan ng mga matatandang walang pamilya. Ngunit sinira pa nila. Ang tila nagsusumpong na wika ni Tatang Romeo. Huwag po kayong mag-alala, Tatang Romeo. Nakahanda po kami para magbantay sa baryo ninyo mamayang gabi. At hindi kami papayag na mananatili pa ang kasamaan ng mga demonyong tiktik na yan dito sa ating mundo. Pagsisigurado ng dalaga sa boses na tila pigil ang galit. Matapos iyon sabihin ni Aya ay nagpasalamat ang matandang albularyo sa kanya at sa kanyang ina bago tuluyan na itong umalis upang bumalik sa kanilang baryo. Awang-awa ang dalaga sa ibinalita sa kanya ng matandang albularyo sapagkat ang mga ordinaryong manggagamot na kagaya ni Tatang Romeo ay walang malakas na kakayahan upang labanan ang mga masasamang elemento, lalo na ang mga uri ng aswang na tiktik. Kinagabihan ay kaagad na nagtungo sina Aya, Usnag at Malig sa nasabing baryo ng matanda. At dahil ay hindi naman iyon labis na kalayuan sa kanila,
kaya alam nila ang eksaktong lugar noon. Kaagad silang sinalubong ng mga tao doon at isa-isang yumukod sa kanila sa tuwing napapadaan sila sa harapan ng mga yon. Kahit normal na mga tao lang sila ay alam nila kung ano ang tradisyonal na paraan bilang pagsalubong sa babaeng babaylan sapagkat nagawa na nila ito sa kanya noon. Ikinagagalak kong makita ka, Binibining Aya. Masaya kami dahil batid namin na simula sa araw na ito, magkakaroon na ng ganap na katahimikan ang aming baryo. Wika ng isang matandang babae na tila mangiyak-iyak pa nang salubungin siya. Niyakap naman iyon ni Aya at nagwika. Makakaasa po kayo, Ginang. Kaya ipanatag niyo lang po ang inyong isip at kalooban. Tugon ng dalaga. Ang lahat ay parang iisang tao lamang na tumingin sa kanila dahil sa labis na paghanga sa dalaga. Ang ilan sa mga yon ay nag-abot pa ng bulaklak kay Aya bilang tanda ng pagpupugay. Sa ipinakitang iyon sa kanya ng mga tao doon ay mas lalong sumidhi ang kanyang pagnanais na lupigin ang mga aswang na tiktik na kumitil at sumira sa mga buhay ng mga ito. Para sa kanya, walang dahilan upang makaranas ng ganoon kasamang karanasan ang mga tao na katulad nila. Maya-maya ay napatapat sila sa isang matanda na may kulay puting mahabang balbas at kulubot ang mga balat sa braso. Kita din ang mga kunot nito sa noo na dala ng katandaan. Nakatitig ito kay Usnag at Malig at ang huling pinagmasdan niya ay si Aya. Napahinto si Aya sa harapan ng matanda at nagsalita. May nais po ba kayong sabihin, Lolo? Tanong ng dalaga dito. Matapos iyon sabihin ni Aya ay nakita niya na lumuhod ang matanda at humalik iyon sa kanyang mga paa bago nagsalita. Ikaw nga ang anak ng sugo ng mga diwata. Ikaw si Binibining Aya. Wika nito ngunit pinatayo siya ni Aya at siya naman ang nagsalita. Hindi niyo na po kailangan gawin yan, Lolo. Ipagpaumanhin po ninyo ngunit hindi ko na po kayo maalala. Maaari niyo po bang sabihin kung saan tayo nagkita? Tanong dito ng nakangiti. Ito pa lamang ang kauna-unahang pagkikita natin, Binibini. Nais kong ipaabot sa iyong ama na si Natoy ang taos-puso kong pasasalamat. Ako ang ama ng isa sa mga pinagaling niya noon na bata mula sa sapi ng mga duwending itim. Pahayag ng matanda. Kinagagalak ko pong malaman na kilala ninyo ang aking itay. Huwag po kayong mag-alala. Makakarating sa kanya ang taos-puso mong pasasalamat. Tugon ni Aya sa mahinahon na tinig. Maraming salamat. Walang sino mang hindi nakakakilala sa iyong ama, Binibini. Napakabuti niyang nilalang. Ako nga pala si Felipe. Tawagin mo na lamang akong Mang Ipe. Mula nang mangyari iyon sa aking anak, ay nagsimula akong mag-aral upang maging isang albularyo. Hanggang sa tumanda ako sa pagsasanay dahil hindi ganoon kadali ang mga kailangang pagdaanan para maging isang ganap na manggagamot. At nang subukan kong balikan ang iyong ama upang formal na magpasalamat, ay wala na siya doon sa kanilang bahay. Nakita ko na lamang na sira-sira na iyon at ang usap-usapan noon sa inyong baryo ay sinalakay daw kayo ng mga aswang. Kaya inakala ko na patay na siya. Ngunit narito ka. Ikaw ang buhay na nagpatotoo ng kanyang pananatili dito sa mundo. Mahabang pahayag ng matanda. Naiintindihan ko na po. Nang mga panahon na yon ay naroon kami sa Locadia. Ang lugar na kami lang ang nakakaalam. Ngunit maraming salamat sa pagbibigay alam sa akin ng bagay na yan. Tugon muli ni Aya. Teka, Binibini, tila kakaiba ang nararamdaman ko sa dalawa mong kasama. Napakalakas ng kanilang aura at enerhiya at nakakasindak din ang kanilang dating at kasuotan. Natitiyak ko, hindi makakaporma ang mga aswang na tiktik sakali mang umatake sila sa oras na ito.
May paghangang wika ng matanda. Batid ko po na nakikita ninyo ang tunay nilang anyo dahil isa kayo sa may espesyal na kakayahan. Sila po ang aking mga kasangga sa lahat ng laban, ang mga maharlikang dalakit nun. Ipinapakilala ko po sa iyo, si Usnag at Malig. Pagpapakilala ni Aya sa dalawang dalakit nun. Sa sinabing iyon ni Aya ay biglang nanlaki ang mga mata ng matanda at yumukod din ito sa harapan nila Usnag at Malig.